Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung paano rin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ayusin ko lang sandali. Ayan. So, may bida tayo dito. Kaya lang yung bida natin hindi kayo, kundi kakilala nyo. Babaeng kakilala nyo. Or lalaki kung introvert. So, yun yung bida dito, kakilala nyo. So, tingnan natin kung makikilala nyo to base sa description, itong kakilala nga. Seven of Wands. Anong meron dito? Bakit may 7 of Wands tayo? So, yung 7 of Wands can clarify ng 2 of Pentacles, Ace of Cups, Hermit. Ano yun? Yung susunod, Page of Wands, ito pala yung bida. Ito, 5 of Wands. Ito, 9 of Cups. Kasi ang mangyayari, idudugtong ko na to. Ito. Okay? So, ang dating may rivalry na nangyayari, Ito rivalry in a way na may cheating talaga kasi nagbabalance dito, Tapos Ace of Cups, binabalance yung romance. Tapos yung Hermit, ibang meaning niya ay rogue. So, anong meaning base sa dictionary? So, ito, sabi dito sa dictionary, Oxford Learner's Dictionary, rogue, a person who behaves badly but despite this is quite attractive. Oh my God. Then the thing, synonym, rascal, old-fashioned na meaning, a man who is not honest or moral. So, yun yung meaning ng rogue. So, ibig sabihin nga, may cheating na nangyayari dito, Kasi itong 5 of Wands, ano na to?
arguments. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. So, kaya lang naman nagkaroon ng 5 of Wands kasi nga may nag-balance dito. Binalance yung romance tapos yung person nga ay rogue. Parang babaero, lalakero. Pero ang bida pala natin ay babae, no? Pwede rin sa lalaki kung introvert. So, yung 7 of Wands natin, nagmukha na siyang competition o may someone na tinatanggi pa. Nahuli na't lahat tinatanggi pa. So, naka-defense mode, case-to-case basis. So, whether tinatanggi, although nahuli na tinatanggi pa, or nagkabukingan na dito na may someone else. Pero again, hindi to tatama mismo sa Cancer. Kundi sa kakilala nung Cancer. Yung kakilala niya babae or lalaki kung introvert. Yun yung tatamaan ng reading. Ngayon, pwede rin na isa dyan sa binabalance ay someone new. Kasi Ace of Cups to. New romance. Pero again, rogue meaning nito. Ibang meaning ng Hermit. Na applicable dyan sa kwento natin. Kasi maraming meaning yung Hermit. Anyways, so since nagdiretso na tayo dito, magkaroon na ng arguments o magkakaroon pa lang. Ano tong 5? Ano ba to? 9 of Cups. Teka, bago tayo tumuloy dito, tingnan natin kung anong description ba nung bida para makilala nyo. Kung tatama ba to sa kakilala nyo. Or may kakilala ba kayong ganito yung sitwasyon. So, tingnan natin base sa description. So, ang bida natin ay kasal. May siya eyeglasses. Probably babae nga. Babae to babae or hindi siya mataba. Kasi maganda yung pangangatawan niya dito. Yung babae di mataba. Sakto lang yung pangangatawan or baka sexy or maskulado or nagji-gym. So, case basis. Pero hindi siya mataba. Para lang makilala nyo. Kung kilala nyo ba ito. Itong sinasabi ko. Base sa description natin. Kasi dalawa tong rider sa deck na to. May lalaki. May babae. Sa case na to, lumabas babae So, babae talaga yung bida. Pero again, pwede rin namang lalaki kung introvert. So, ganun ang itsura niya. Ano pa ba? Para makilala nyo. Dito maputi no? Pero tingin ko hindi maputi. Morena siguro. Morena, maitim. Basta hindi siya maputi. Yung kulay ng babae. Kulay ng balat. Saka, siya yung hitsura niya ba hindi
masayahin. Kasi may mga taong maamo. Maamo ang mukha. Ito mukhang matapang. Or kundi ganun laging seryoso. Ngayon, ibang case, ano na maisip Teka. Ano pa ba? Bukod sa may eyeglasses, baka matalino. Or madiskarte. O mahilig magbasa. May book kasi tayo. Kapag ganyan, medyo studious. So, ano pa ba para makilala nyo? Baka nagko-contact lens. Kung di siya eyeglasses, baka nagko-contact lens. Goal-oriented person. Saka may isang salita. Baka may tattoo. O nagtatrabaho sa barko. Saka ano siya, may pagka-hard worker, maasahan. Ayun, yun yung description para makilala nyo yung bida natin. At dahil ito ay kakilala ng Cancer. Ngayon, pumunta na tayo dito sa 9 of Cups. Ito. Bakit ba nandito to? Buti na lang din at nandito, di ba? 9 of Cups. Pero alamin muna natin kung ano. Ano ang meaning nitong 9 of Cups? Bakit nandito siya? 9 of Cups. Well, ang dating dito sa 9 of Cups overall, kasama na to. Ay, teka, ano ba to? Page of Cups, 4 of Cups, Queen of Cups. Ang dating kasi, yung wish na maayong magkatotoo ay all about heart-to-heart conversation o pag-apologize sa kanya nung partner niya. Okay? Ngayon, at first, di siya interesado or i-reject niya yung offering ng apology.
kahit mahal niya pa. Parang ang instant reaction niya ay i-reject yung apology. Ganun. Pero at first lang yun. Who knows kung magtutuloy-tuloy siya hanggang huli. Pero at first nga i-reject niya yung apology kahit mahal niya pa. Siguro dahil para mas mag-effort sa kanya yung person niya, o para mas ipakita sa kanya na deserve ng person niya na patawarin or i-win back. Kumbaga kulang pa yung effort para ma-win back yung trust ba. Kaya ayun, at first ni-reject niya dito sa Four of Cups. Hindi siya interesado sa kung ano man ng sasabihin ng partner niya. Pero ito, nandito yung Queen of Cups. Somehow mahal niya pa, nag-care siya, kaya lang ito ang instant reaction niya i-reject yung sasabihin ba, o ano man yung sasabihin ng partner niya, all about feelings. So again, dun papasok yung heart-to-heart conversation, apology. So yun na yung wish na magkakatotoo. Ka-apologize yung person niya. Anyways, ito yung possible partner nung kakilala ng Cancer. Teka, ayusin ko lang to. Itong mga nagamit ko ng deck. Ito yung possible person o partner ng kakilala ng Cancer sa reading na to. Virgo, Taurus, Scorpio. Ito yung person o partner nung kakilala. Okay? Ngayon, ito na yung mismong kakilala nung Cancer. Ito yung kakilala, ha? So, ito yung zodiac sign ng kakilala ng Cancer na maaaring tamaan ng reading. Pisces, Aries, Virgo. Ngayon, ito pa yung isang clue. Kung hindi pala talaga to tatama sa Cancer, no? Di yung clue na tatamaan nito ay kakilala nung Cancer person niya. Ayun. So, yung kakilala o person ng Cancer na maaring tamaan ng clue ay yung lalaki may balbas. Ito may peklat. So, may someone na may peklat. Noticeable na peklat tulad nito. Nasa noo. Ito kalbo. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa kakilala nyo. O dun sa person niya. So, yung edad ba noong jowa nung kakilala na babae ng Cancer, jowa niya ay mas bata sa kanya. So, yun yung possible clue natin. Ngayon, na naman tayo dito. Ano pang masasabi nito?
Teka, ayusin ko lang yung paligid. Eto na. Ibang senaryo. Open relationship, oh. So, whether kayo to o kakilala nyo. So, para ma-identify nyo kung sino yung possible bida. Brown ang buhok ng babae. Whether kayo to, person nyo, or kakilala, basta babae, brown ang buhok. Pero hindi brown ang buhok dito. Brown ang balat. Diba? So, brown ang buhok o brown ang balat. Baka hiligan ba or baka maging interesado o OMG sa open relationship. So, pag ganitong open relationship, papasok din yung third party situation or fourth party in a way na pare-pare silang in a relationship. OMG. Or relasyon na friends with benefits in a way na walang commitment. Kaya literal na open. Kasi hindi naman sila Hindi naman sila pero ginagawa nila yung dapat na pang lovers lang pero hindi sila. So, yun nga. Open relationship din yun, di ba? Friends with benefits din yan. So, yun lang yung may involved dito, ha? Babaeng brown buhok o brown ang balat. Anyways. Lipat na nga tayo sa susunod. Dito, ano pang masasabi nito? Sudden change. Saan natin ang sudden change? Unexpected change. Unexpected delivery ng baby. Baka may mga anak na agad. Hindi pa kabuanan. Or hindi pa due date. Pero yun nga. Malaylay pa due date. Pero sabihin nating July, diba? July 29 pa siya mga anak. Napaaga, naging July 10. Same month, pero napaaga ng day. Pwede rin to. Or pregnancy na to. Unexpected pregnancy, unwanted pregnancy. Pregnancy ba? Posible rin. Ngayon, complication din ng pregnancy ay pwede. So, miscarriage ay pwede rin dito, oh. So, beware. Sa mga buntis, mag-ingat. Lalo, sabihin nating nasa 5 months below. Mag-ingat lalo na kung laging dinudugo. Kasi pag ganyan, baka malaglag yung baby. So, pag ganun na nakikita na parang may problem, pa-check up agad. Mahirap kasi yung nasa huli yung pagsisisi. Ngayon, sabihin natin pwede rin tong visitation. Unexpected traveling or visitation. Whether kayo yung magta-travel o may someone na magbe-visit sa iba sa inyo. O migration siguro. Pwede rin, oh. Sabihin natin may nilalakad yung iba sa inyo or kakilala nyo na naglalakad ng papeles pang abroad. So, yun. Agad-agad na mapoprocess na ba sa period na to.
Tapos, ayun, sabay lipad na rin. Papuntang ibang bansa. Or unexpected na maayos agad yung visa. Kung naglalakad nga ng documents pang abroad. Ngayon, sabihin natin unexpected na napaaga yung delivery ng something sa inyo. Halimbawa, may in-order yung iba sa inyo online. Tapos sabi, expected date of delivery. Example ay July 10. So, ahead ba? I mean, bago pa yung 10, dumating na agad. Halimbawa, in order ng 7. Tapos, expected delivery nga 10. Pero, 8 pa lang, ma-receive na ng iba sa inyo. 24 hours lang. 24 to 48 hours, nasa inyo na agad. Pero dapat 72 hours. Mga ganon. So, napaaga yung delivery. Pwede rin. So, delivery. Kanina, delivery ng baby. Ngayon, delivery ng product. Ano pa ba to? Reconciliation. Unexpected reconciliation. Pwede rin, O baka may biglang darating sa buhay ng iba sa inyo. Sa period na to, whether kakilala o someone nyo. New connection. Unexpected new connection. Or sa mga single. O unexpected reconciliation, unexpected promotion. Pwede rin. Kaya lang kasi nasa dulo yung yung site Kaya sabi ko kanina parang miscarriage. Surgery. May surgery. So, surgery ay possible din, So, iniisip ko saan nanggaling yung surgery. Sa panganganak siguro, masisiis. Malamang-lamang kapag nanganak. Lalo, first time, first, second, third. Pwede pa yan, tahiin. Pwede pang mapunit pag nanganak. Hindi pa maluwag. So, syempre sa laki ng ulo ng baby, mapupunit. Kaya kailangan tahiin. Or sabihin natin, kailangan talagang punitin. Kasi nga, matagal lumabas yung ulo. Punitin yung, alam na this. Or, hiwain. Pero malaki chance sa hihiwain yun. Kakaroon ng incision. Yung mga nganak. Ngayon, ito na yung last. Pang mensahe ang masasabi nito.
Ito, wisdom, peace. So, kung ano man yung wisdom na matutunan ng iba sa inyo sa period nito, magbe-bring ng peace of mind. Or baka ano to, hindi man ganun ay wisdom in a way na maging open sa topic ng peace or reconciliation o pagpapatawad. Yun na yung parang lesson dito na magiging wisdom. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.